Ang magulong takbo ng buhay ay unti-unting tinangay ang mga pangarap ng isang batang arkitekto. Isang araw, dahil sa matinding pressure ng buhay, nagpasya siyang pumunta sa isang malayong baybayin. Balak lang sana niyang tuparin ang kanyang pangarap, ngunit hindi niya inaasahang mahuhulog siya sa pag-ibig sa isang estrangherang babae. Sa bawat pagtatagpo ng kanilang mga mata, sa bawat ngiting puno ng saya, at sa bawat pagkakataong magkasama silang nagsusurf sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, hindi nila namalayang nahulog na pala sila sa isa't isa. Ngunit nang matapos ang kanyang paglalakbay at siya ay bumalik na, hindi niya makalimutan ang babaeng hindi lang nagnakaw ng kanyang kamera, kundi pati na rin ang kanyang puso. Sa hinaharap, muling pagtatagpuin kaya sila ng tadhana. Nagsisimula ang kwento sa isang abalang lungsod kung saan ang mga tao ay halos wala ng oras para umibig. Isang grupo ng mga mananaliksik ang nagsagawa ng pag-aaral tungkol sa pag-ibig sa modernong panahon. Nag-interview sila ng iba't ibang tao, hindi mahalaga ang kasarian o propesyon, lahat ay pinili ng random at walang script. Habang tinatanong sila tungkol sa kanilang karanasan sa pag-ibig, nagsimula silang magbalik-tanaw sa matatamis na alaala ng nakaraan. Ilang taon ang lumipas, isang lalaki ang lumabas ng airport habang bitbit ang kanyang mga gamit. Hindi kalayuan, may isang babae na nagmamaneho ng sasakyan papunta sa airport para sunduin ang kaibigan ng kanyang kapatid. Hindi niya alam kung sino ang susunduin niya, ngunit ayon sa paglalarawan, ito ay isang gwapong lalaki na may taas na 1.82 meters at ang pangalan nito ay Park Jae-won. Habang nagmamaneho, palingalinga siyang naghahanap hanggang sa wakas ay nakita niya ang lalaking hinahanap niya, matangkad, maitim, pawisin, ngunit napakagwapo. Sa unang tingin pa lang, natulala na siya sa kagwapuhan nito. Nang makasiguro siya, umatras siya ng sasakyan, ibinaba ang bintana, at tinanong kung siya ba si Park Jae-won mula sa Seoul. Nang makumpirma, pinasakay niya ito. Ang masigla at palakaibigang babaeng ito ay si Seona. Habang nasa sasakyan, masaya siyang kumakanta at sumasabay sa musika, na nahawa naman si Jae-won sa kanyang enerhiya. Nang tumugtog ang paborito niyang kanta, inaya niya si Jae-won na kumanta kasama siya. Habang pinapanood siya, napangiti si Jae-won at unti-unting nahulog sa kanyang sigla. Matapos ang kanilang kantahan, tinanong ni Seona kung bakit siya nagrenta ng camper van kahit wala siyang lisensya. Ipinaliwanag ni Jae-won na mula pa noong siya ay 19 o 20 taong gulang, may dalawa siyang pangarap, ang manirahan sa isang camper van sa loob ng isang buwan at mag-surf ng buong buwan. Kaya ang van ay para lamang sa pagtulog. Bilang isang matulungin tao, naisip ni Seona na sayang naman kung gagamitin lang iyon sa pagtulog. Sinabi niyang napakaganda ng lugar lalo na kapag umuulan, ang magmaneho sa tabing dagat habang umiinom ng kape ay isang napakagandang karanasan. Ngunit problema nga lang, wala siyang lisensya. Para kay Seona, hindi iyon problema. Kaagad niya itong dinala sa driving test center, tinulungan magpa-picture at magparehistro. Pinalakas niya ang loob nito, sinasabing mas madali pa ito kaysa kumain ng tinapay at kaya niyang makapasa sa loob ng isang araw. Pagkatapos, bumalik sila sa dalampasigan. Habang pinapanood ni Jae-won si Seona na masayang naglalaro kasama ang kanyang aso, hindi niya mapigilang humanga rito. Nakalimutan niya ang lahat ng paalala ng instruktor, ang tanging laman ng isip niya ay ang babaeng may napakagandang ngiti. Kinagabihan, nagkaroon ng isang masayang salusalo sa tabing dagat. Si Seona ay abala sa pagbibigay ng pagkain at inumin habang pinapasaya ang lahat sa pamamagitan ng mga laro. Biglang namatay ang ilaw at may tumunog na kampana na hudyat ng isang bagong laro, isang laro ng pagpapares. Halos lahat ay nakahanap na ng kanilang kapareha, maliban kay Seona. Nang makita ito ni Jae-won, hinawakan niya ang kamay nito. Nagkatitigan sila ng matagal, tila ba nababasa nila ang isipan ng isa't isa. Habang magkatabi sila, para silang itinadhana para sa isa't isa. Magkahawak kamay silang tumingin sa paputok na sumasabog sa kalangitan, tila ba ipinagdiriwang ang kanilang pag-ibigan. Sa sandaling iyon, marahil ay pareho silang may hinihiling sa kanilang mga puso. Kinabukasan, pagkagising ni Jae-won, agad niyang sinuri ang panahon. Maaliwalas ang langit at perpekto para sa pagsusurf. Ngunit nang buksan niya ang kurtina, nagulat siya, naroon si Seona. Nagtaka siya kung panaginip ba ito o realidad. Habang naguguluhan siya, biglang lumitaw si Seona na masiglang nagsabi na hapon na at oras na para mag-practice siya sa pagmamaneho. Sumakay sila sa sasakyan at tinuruan siya ni Seona mula sa simula, pagsuot ng seatbelt, pag-start ng makina, at pagmamaneho ayon sa pattern na iginuhit niya habang natutulog pa si Jae-won. Ngunit nahirapan siya dahil napakaliit ng guhit nito. Matapos ang practice, bumalik sila sa dalampasigan. Napakaganda ng dagat, malinaw at mahangin. Mula sa malayo, pinanood ni Seona si Jae-won na nagsusurf na parang isang tunay na artista sa ibabaw ng alon. Pagkatapos, naglakad sila kasama ang aso at nagtapos ang araw sa pag-inom nila ng beer ng magkasama. Sa pag-uusap, tila nagsisimula ng magustuhan ni Seona ang pagsusurf. Kahit na dati ay takot siya sa tubig, labis na nagulat at natuwa si Jae-won nang makita siyang nagsasanay ng mga galaw sa buhanginan. Ipinahayag ni Seona na tila tinanggal na niya ang kanyang takot at hiniling niyang turuan siya ni Jae-won kung paano mag-surf. Dahil dito, sabay silang lumusong sa tubig upang pag-aralan ang mga unang galaw. Dahan-dahang hinila ni Jae-won si Seona palayo ng palayo sa pampang. Biglang may maliit na alon na humampas sa mukha ni Seona na nagdulot sa kanya ng bahagyang takot. Gayunpaman, pinakalma siya ni Jae-won at tiniyak na nandito siya upang alalayan siya sa bawat pagbagsak. Hinikayat niya itong tumutok lamang sa mga alon at ipagpatuloy ang pagsasanay. Unti-unti, nasanay si Seona at nawala ang kanyang takot sa tubig. Nagsimula na niyang ma-enjoy ang mga alon at naglakas loob siyang tumayo ng mag-isa sa surfboard upang magsanay.
Habang nakakatayo na siya at nakakausad ng kaunti, aksidente siyang nabangga ang isang lalaking nasa malapit. Dahil dito, nahulog siya sa tubig at bahagyang tumama ang kanyang ulo sa isang bato na nagdulot ng gasgas sa kanyang noo. Nag-alala si Jaewon at agad na lumapit upang tingnan at gamutin ang sugat ni Seona. Samantala, masiglang ikinuwento ni Seona ang saya na naramdaman niya nang una siyang makapag-surf. Pagkatapos, kumuha si Jaewon ng tuwalya at pinatuyo ang kanyang buhok. Habang magkalapit sila, nagkatinginan ng matagal at kalaunan ay naghalikan sa loob ng bahay na dinaraanan ng hangin mula sa dagat at napapalibutan ng tunog ng mga alon. Natigil lamang sila nang may bugso ng hangin na nagpabagsak sa ilang surfboard sa loob. Upang itago ang pagkailang ni Jaewon, malakas na natawa si Seona. Mula noon, ang natitirang oras ay naging mundo nilang dalawa. Palagi silang magkasama at hindi nagkakahiwalay kahit sandali. Nang ipahayag ni Jaewon ang kanyang pag-ibig, tumugon si Seona ng isang masayang ngiti. Nagkaroon sila ng isang gabing puno ng kaligayahan. Kinabukasan, paggising ni Jaewon at hindi niya nakita si Seona, agad siyang lumabas. Nakita niya si Seona na masayang naglalakad sa dalampasigan kasama ang aso. Habang papalapit sana siya, napansin niyang may isang lalaking lumapit kay Seona. Magiliw nitong hinaplos ang aso, inayos ang buhok ni Seona, at tiningnan ang sugat sa kanyang noo. Nag-usap pa ang dalawa at nagkasundong magkita muli mamaya. Napaisip si Jaewon kung panaginip lamang ba ang nangyari noong nakaraang gabi o kung siya ba ay naloko. Bumalik siya at naupo, habang si Seona naman ay bumalik na parang walang nangyari. Sa kabila ng natural at masayang kilos ni Seona, si Jaewon ay nakaramdam ng bahagyang hiya at pagkailang. Habang naglalakad sila sa tabing dagat, si Seona ang unang nagsalita at ibinahagi na nakita niyang mahimbing ang tulog ni Jaewon na parang isang bata at matagal niya itong pinagmasdan dahil sa pagiging kaibig-ibig nito. Pagkatapos noon ay nagpatuloy silang maglakad ng tahimik hanggang sa kalaunan ay tinanong ni Jaewon ang tungkol sa nakita niyang pakikipag-usap ni Seona kay Dong-woo at nalaman niyang may plano silang manood ng scene ng gabing iyon. Habang nagtatrabaho si Jaewon ng gabing iyon, paminsan-minsan siyang tumitingin sa orasan at pakiramdam niya ay napakabagal ng oras. Hindi siya makapag-focus sa kanyang ginagawa. Makalipas ang ilang oras, nakita niyang bumalik si Seona na may dalang maliit na gitara at abala sa pagpapractice na para bang hindi man lang napansin ang kanyang pagdating. Dahil dito, nakaramdam si Jaewon na tila hindi siya pinapansin at parang wala siyang halaga. Dahil sa inis, nagpa siya siyang ipakita ang kanyang kakayahan. Kinuha niya ang gitara sa isang sulok at nagsimulang tumugtog. Nang marinig ni Seona ang magandang tugtog, napatingin siya at doon niya napansin si Jaewon pala ang tumutugtog. Kinabukasan, mula sa malayo, pinanood ni Jaewon si Seona na masayang naglalaro ng volleyball kasama ang iba. Nakaramdam siya ng lungkot dahil bagamat pareho pa rin ang masaya at inosenteng ugali nito, tila hindi na yon para sa kanya lamang. Dahil dito, kinuha niya ang kanyang surfboard at umalis. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Narinig ni Jaewon ang ilang matatandang babae na nag-uusap tungkol sa paglabas ni Seona kasama si Dong-woo noong nakaraang gabi. Hindi ito itinago ni Seona at masaya pa niyang ikinuwento na hindi siya marunong mag-skate kaya paulit-ulit siyang nadadapa. Nang makita ni Jaewon ang paa ni Seona na tila nasugatan dahil sa pagsasanay, pumunta siya sa kanyang sasakyan upang kumuha ng spray para sa sakit, balak sanang ibigay ito sa kanya. Ngunit biglang nagbago ang kanyang isip at naisip kung bakit pa siya nag-aalala. Dahil sa inis, iniwan niya ang bagay at pumasok sa isang tindahan. Doon, may dalawang kaibigan na tumawag sa kanya. Ipinakita ng isa sa kanila ang larawan sa kanyang telepono, isang litrato ni Seona na nakasuot ng surfing outfit at napakaganda. Ipinagmalaki pa nito na kamakailan lamang ay magkasama silang nag-surf. Sa sobrang inis, umupo si Jaewon sa dalampasigan at nagbulong-bulong sa sarili, iniisip kung sino ba ang nagturo kay Seona mag-surf na siya rin naman ang sagot. Pati ang pagtalon o pag-ikot sa surfboard, siya rin ang dapat magturo. Dahil sa galit na nararamdaman, hindi niya pinansin si Seona nang sabihin nitong pagod na siya at basta na lang humiga sa tabi niya. Sa huli, hindi na napigilan ni Jaewon ang sarili at nagpahayag ng kanyang sama ng loob. Nabanggit niya na narinig niyang marunong na si Seona nang mas mahirap na galaw kahit plano pa sana niyang siya ang magturo nito kapag mas ligtas na ang mga kondisyon. Ipinagtaka niya kung sino ang nagturo rito. Humingi naman ng paumanhin si Seona at sinabing pupunta siya sa camper van ni Jaewon. Nang tanungin siya ni Jaewon kung ano ba talaga ang ginagawa niya at kung pinaglalaruan ba siya, sinabi ni Seona na kung ganoon, hindi na lang siya pupunta. Pagkatapos nito, muli siyang humiga at pumikit na parang natutulog. Sa inis, ibinaba ni Jaewon ang suot niyang sombrero sa mukha ni Seona at umalis papasok upang uminom ng tubig at pakalmahin ang sarili. Habang umiinom siya, nakita niyang dumaan si Dong-woo sakay ng bisikleta at kinausap siya. Dito ay nalaman ni Jaewon na kahit may plano sina Dong-woo at Seona na manood ng scene, hindi ito natuloy dahil nais pala ni Seona na manood kasama siya. Nang marinig ito, biglang gumaan ang loob ni Jaewon at dali-dali siyang pumunta sa kainan upang hanapin si Seona. Sa oras na yon, abala si Seona sa paghahanda ng pagkain para sa mga customer. Sa paglapit ng gabi, nagsulat si Jaewon ng isang liham ng paghingi ng tawad sa loob ng isang libro. Pagkatapos, inilagay niya ito sa may bintana, malapit sa lugar kung saan nagtatrabaho si Seona. Umaasa si Jaewon na papayag si Seona na muling bumisita sa kanyang camper van ng gabing iyon. Sa susunod na pahina, nakasulat na labis niyang inaabangan ang pagdating ni Seona alas 8 ng gabi. Kung mahuhuli ang dalaga, nangangahulugan iyon na hindi seryoso si Seona sa pagmamahal kay Jaewon. Matapos basahin ang liham, nakaramdam ng pagkalito si Seona dahil hindi niya basta-basta maiwan ang kanyang trabaho. Bukod pa rito, alas 10 pa matatapos ang kanyang shift.
Sa kabilang banda, nais din talaga ni Siona na makipagkita kay Jaewon dahil ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang sinseridad ng isang lalaki matapos siyang iwan at baliwalain dati matapos ang kanilang pagtatalik. Sa katunayan, sinadya ni Siona na itulak si Jaewon palayo at ituring na isa lamang itong one-night stand. Ngunit ang patuloy na pag-aalala ni Jaewon para sa kanya ay unti-unting nakaantig sa kanyang puso kaya't nagpasya siyang humingi ng pahintulot sa kanyang manager. Sa huli, pinayagan si Siona na umuwi ng maaga upang makipagkita kay Jaewon. Samantala, matapos maghintay ng matagal at hindi pa rin dumarating ang taong inaasam niya, napagod si Jaewon at tuluyan ng pinaandar ang kanyang sasakyan, iniwan ang lugar kung saan sila nagkasundong magkita. Tumakbo si Siona ng buong bilis upang habulin ang kotse ni Jaewon hanggang sa tuluyan silang nagkita at nagyakapan. Pagkatapos ng kanilang yakapan at pag-amin ng damdamin, nakatulog sina Jaewon at Siona sa loob ng sasakyan at kinaumagahan ay nagising silang puno ng kaligayahan. Pagmulat nila ng kanilang mga mata, inamin ni Jaewon na nahulog na siya sa lahat ng bagay tungkol kay Siona. Kahit ang lahat ng mga aklat na kanyang nabasa ay hindi maihahambing sa kung gaano siya nabighani sa kagandahan ni Siona. Sa gitna ng sinasabi ni Jaewon, humiling ang dalaga ng isang pangako. Kung sakaling balang araw ay may makilala siyang ibang tao, kailangan niyang mangako na hindi siya magagalit dito. Ilang sandali pa, biglang bumuhos ang malakas na ulan at nabasa ang camper van. Isang napakagandang tanawin ang ikinagulat ni Jaewon nang biglang lumabas si Siona mula sa sasakyan at nagsimulang sumayaw sa gitna ng malakas na ulan. Nadala siya sa kasiyahang nararamdaman ni Siona. Sa unang pagkakataon, nakisabay si Jaewon sa paglalaro sa ulan at masayang sumayaw kasama ang babaeng mahal niya. Pagkatapos, niyakap niya ito at hiniling na sana ay hindi na matapos ang kaligayahang iyon. Matapos magpatuyo, naupo silang dalawa at nag-enjoy ng isang tasa ng mainit na inumin. Dahil komportable na sila sa isa't isa, medyo nag-aalangan ngunit nakiusap si Siona kay Jaewon na pahabain ang kanyang bakasyon ng isang buwan upang mas marami pa silang oras na magkasama. Masiglang tinanggap ni Jaewon ang ideya. Nagsimula pa siyang magplano na manatili kasama si Siona habang buhay at pakasalan siya sa lalong madaling panahon. Nang marinig ito, kinabahan si Siona, ngunit nais niyang mag-propose si Jaewon sa mas kakaiba at romantikong paraan. Kinabukasan, tinupad ni Jaewon ang hiling ni Siona at nag-propose sa kanya sa pamamagitan ng pagtawag mula sa isang malapit na payphone. Pagkatapos, kumanta siya ng isang romantikong awitin na nagpapahayag ng kanyang malalim na pagmamahal sa kanya gamit ang napakagandang tinig. Sa sumunod na araw, nagkasundo silang dalawa na magsagawa ng isang seremonya ng basbas sa kasal kahit walang pastor. Nangako silang mamahalin ang isa't isa at nagpalitan ng halik. Hindi nagtagal, naglabas si Jaewon ng isang peres ng singsing bilang simbolo ng kanilang relasyon at isinuot ang isa sa daliri ni Siona. Ngayon, para na silang isang mag-asawa na masayang tinatamasa ang isang napakagandang honeymoon sa tabing dagat. Nagyakapan sina Siona at Jaewon, naghawak kamay, pinanood ang kagandahan ng paglubog ng araw at nagbiruan hanggang sa mapuno ng tawa. Para bang wala nang makahadlang sa kanilang pagmamahalan. Sa kanyang pagiging mapaglaro, inasar ni Siona si Jaewon sa pamamagitan ng paglalagay ng nail polish sa kanyang mga kuko. Nainis man si Jaewon, hindi niya ito matanggihan at sa huli ay pareho silang nagtawanan. Habang nagtatrabaho si Siona sa ramen shop, hindi na siya nag-atubiling ipakita ang kanyang pagmamahal kay Jaewon sa pamamagitan ng paggawa ng paborito nitong ramen na may iba't ibang dagdag na toppings. Marami ring nakapansin at natuwa sa kung gaano sila kaangkop sa isa't isa. Maging noong gabing iyon, sadyang inanunsyo ni Siona sa lahat ng staff at mga customer sa tindahan na sila ni Jaewon ay isang mag-asawang magkasamang naninirahan. Hindi pa siya nakontento roon, kaya't patuloy niyang isigaw sa kalsada upang ipaalam sa lahat na sila ni Jaewon ay isang magkasintahang nagmamahalan. Araw-araw ay lumipas, at labis silang nalunod sa kaligayahan na hindi nila namalayang 2 buwan na pala silang magkasama. Ngunit sa sandaling ayaw na nilang maghiwalay, napilitan silang magkalayo dahil sa sitwasyon. Biglang tumawag ang ama ni Jaewon na isang presidente ng kumpanya at inutusan siyang bumalik agad sa Seoul. Hiniling kay Jaewon na tapusin ang kanyang proyekto dahil sa kanyang pagkawala, hindi ito maayos na nahawakan ng kanyang pinsan na si Kyung-joon at labis itong umasa sa kakayahan ni Jaewon. Hindi nagawang tumanggi ni Jaewon kaya sa huli ay bumalik siya sa Seoul. Mabigat ang kanyang kalooban nang iwan niya ang kanyang minamahal at bago siya pumunta sa paliparan, hiniling niya kay Siona na makipag-ugnayan sa kanya at makipagkita agad kapag nasa Seoul na ito. Ngunit sa realidad, lumipas ang 3 taon at tuluyan nang nakalimutan ni Siona si Jaewon. Si Jaewon, na nakaramdam na parang iniwan ng walang malinaw na dahilan, ay sinisi si Kyung-joon dahil ito ang nagpilit sa kanya na magmadaling bumalik sa Seoul. Sa loob ng maraming taon, hindi kailanman natanggap ni Jaewon ang kanilang paghihiwalay. Patuloy niyang iniisip kung kamusta na si Siona, kung siya ba ay nanatiling ganoon pa rin o nagbago na, at kung itinatago pa ba nito ang kanilang singsing o itinapon na. Matapos ang kanilang hiwalayan, napuno ng pagkabalisa ang kanyang mga araw dahil hindi niya maunawaan kung bakit siya nakalimutan ni Siona na parang walang nangyari. Sa totoo lang, kaya sana niyang tanggapin kung naghiwalay sila dahil sa pagtatalo, ngunit kakaiba dahil bigla na lamang siyang iniwan. Nagsimulang mag-focus si Jaewon sa kanyang trabaho bilang isang arkitekto sa kumpanya ng kanyang ama. Ngunit sa araw na yon, nakatanggap siya ng matinding pagsita mula sa President Director dahil umano'y pabaya niyang binago ang mga disenyong ilang beses nang napagkasunduan ng mga kliyente. Sa kabilang banda, si Siona, na ngayon ay namumuhay sa ilalim ng pangalang Vienna, ay dumaraan sa napakahirap na mga araw. Nagsimula siya ng isang marketing service business na tinatawag na 03, ngunit malayo pa rin ang kinikita nito sa inaasahang target.
Isang araw, binisita niya ang isang kaibigan na nagtatrabaho bilang manager sa isang malaking kumpanya. Nakiusap siya na mabigyan ng trabaho na may masiguradong posisyon. Habang pauwi mula sa opisina, nakinig si Siona sa musika na biglang nagpaalala sa kanya ng magagandang panahong pinagsamahan nila ni Jaewon. Napagtanto niya kung gaano siya naging pabigla-bigla noon at ngayon ay tuluyan na niyang binura ang bahaging iyon ng kanyang buhay. Para kay Siona, ang mga pangyayaring iyon ay isa lamang bahagi ng kanyang sarili na sinadya niyang likhain habang siya ay nagbabakasyon. Ngayon, kailangan na niyang bumalik sa kanyang tunay na pagkatao. Ang buhay ni Siona sa Seoul ay hindi naging madali. Saan man siya magpunta, ginagamit niya ang kanyang luma at sirang sasakyan na hindi man lamang maisara ang bintana. Isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap nang huminto siya sa isang pulang ilaw at ang kanyang sasakyan ay napunta sa tabi ng isang mamahaling kotse na minamaneho ni Jaewon. Dahil dito, sinubukan ni Siona na magtago upang hindi siya makita ni Jaewon. Ito ang tunay na kalagayan ni Siona na ayaw niyang ipakita sa kanya, isang masipag na babae na naninirahan sa masikip na atik, malayo sa anumang karangyaan. Sa loob ng panahong iyon, sa paggamit ng pangalang Vienna, itinatago niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Lumipas ang mga araw at hindi pa rin tuluyang makalimot si Jaewon sa magagandang alaala. Patuloy niyang iniingatan ang lahat ng bagay na nagpapaalala sa kanyang pag-ibigan nila ni Siona. Hanggang ngayon, suot pa rin niya ang kanilang peking singsing sa kasal. May isang bagay siyang nais itanong kung sakaling muli silang magkita ni Siona. Gusto niyang malaman kung iniingatan pa ba nito ang mga bagay na ibinigay niya o itinapon na ang mga yon. Habang nagbabakasyon sa Yangon, bukod sa pag-surf, ipinagpatuloy din ni Jaewon ang kanyang hilig sa fotografiya at nangolekta ng ilang limitadong edisyon ng mga vintage camera. Napakahalaga ng mga kamerang iyon sa kanya, kaya't walang ibang naglalakas loob na humawak sa mga ito. Ngunit ngayon, ang mga bagay na yon ay nasa kamay ni Siona. Nagdala si Jaewon ng 3 kamera sa kanyang bakasyon, isa na rito ang film camera na karaniwan niyang ginagamit upang idokumento ang proseso ng paggawa ng surfboards. Bago bumalik sa Seoul, dahil sa pagmamadali, sadyang ipinagkatiwala ni Jaewon ang kanyang 3 kamera kay Siona dahil umaasa siyang balang araw ay maibabalik niya ang mga ito kapag muli silang nagkita sa Seoul. Ngunit sa nangyari, hindi na muling nagkita ang dalawa matapos silang maghiwalay sa paliparan. May ilang tao ang naniniwala na tiyak na napakamahal ng 3 kamerang iyon at malamang na naibenta na ni Siona ang mga ito. Mayroon ding nag-akala na sinadya lamang ng dalaga na mapalapit kay Jaewon upang linlangin siya at kunin ang kanyang mahalagang ari-arian. Nang marinig iyon, lalo pang nagalit si Jaewon at hindi niya maintindihan kung paano nagagawa ng isang babae na maging ganoon kalamig ang puso. Napagsamantalahan siya sa pamamagitan ng pagbebenta ng kanyang mga kamera matapos ang lahat ng pinagsamahan nila. Samantala, si Siona, na sinasabing itinapon na niya ang lahat ng alaala niya kay Jaewon, ay lihim pa ring iniingatan ang mga ito hanggang ngayon. Hindi sinasadyang nakakita siya ng isang rolyo ng film na nakatago sa ibabaw ng refrigerator at nagplano siyang ipadevelop ang mga larawang laman nito. Lumalabas na hindi na nag-iisa si Siona sa kanyang bahay, kundi kasama na niya ngayon ang isang lalaking nagngangalang Konggon. Ang pagiging malapit nilang dalawa ay nagdulot ng selos sa nobya ni Konggon na kalaunan ay naging dahilan ng kanilang hiwalayan. Iniwan pa siya ng nobya nito sa gitna ng kalsada at kinuha pabalik ang mga damit na suot niya dahil mga regalo niya yon. Kinabukasan, nang bumisita si Siona sa print studio, nakilala ng may-ari ng studio ang mukha ni Jaewon sa isang larawan. Sinubukan ni Siona na ilihis ang usapan upang hindi siya matanong tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Sa loob ng rolyo ng film, napanatili ang lahat ng alaala niya kasama si Jaewon. Noon, nagplano silang kumuha ng mga polaroid na larawan upang makuha ang bawat sandali ng kanilang bakasyon. Bumisita sila sa magagandang lugar na may mga pader na may mural at naglakad sa mabatong dalampasigan. Dahil wala siyang oras upang ipadevelop ang mga ito, ipinagkatiwala ni Jaewon ang rolyo ng film kay Siona kasama ang kanyang kamera. Pagsapit ng gabi, inayos ni Siona ang mga larawang bagong develop at tiningnan ang lahat ng magagandang alaala na nakunan ng kanyang film camera. Kabilang dito ang isang video recording ni Jaewon habang gumagawa ng surfboard. Noong panahong iyon, kasama niya si Siona sa workshop. Sa kabila ng kanyang pagiging abala sa paggawa ng surfboard, naghanda pala si Jaewon ng isang regalo, isang pares ng couple surfboards na gagamitin nilang dalawa. Inirecord pa niya ang buong proseso hanggang sa huling detalye at hiniling kay Siona na pinturahan ito kasama siya. Sa panonood ng mga alaalang iyon, napaiyak si Siona. Inamin niya na isa siyang huwad at sinungaling, ngunit ang pagmamahal niya kay Jaewon ay hindi kailanman naging peke, ito ay tunay na totoo. Samantala, si Jaewon, na nananatiling balisa sa tuwing naiisip ang nawawala niyang kamera, ay ginugugol ang oras pagkatapos ng trabaho sa paglalakad sa tabing ilog sa gitna ng lungsod. Ito sana ang lugar kung saan sila dapat magkita ni Siona nang pareho silang makarating sa Seoul. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin siya dumadating. Lahat ng tungkol kay Siona ay nagpapaalala sa kanya ng pagkadismaya. Sa tabi ng tulay, pinakinggan niya ang isang voice recording mula kay Siona na tumawag sa kanya noon mula sa isang payphone. Sa recording, maririnig si Siona na nagpasya na wakasan ang kanilang relasyon ng mag-isa at sadyang dalhin ang kamera. Ipinagbawal din niya kay Jaewon na makipag-ugnayan pa sa kanya kailanman. Iyon na ang huling beses na narinig ni Jaewon ang boses ni Siona. Sa kanyang simpleng tahanan sa atik, si Siona, na kilala rin bilang Vina, ay nakatira ngayon kasama si Konggon na ginawang opisina sa pagsusulat ang isa sa mga silid. Matagal na silang magkaibigan mula pagkabata at hindi kailanman nagkaroon ng romantikong relasyon. Sa katunayan, mas madalas pa silang magtalo.
Sa loob ng maraming taon, pinili ni Kung Gon na manatiling walang karelasyon matapos ang kanyang huling relasyon. Samantala, bukod sa pagiging kaibigan ni Kung Gon, malapit din si Vina kina Shorin at Kyung-jun na isang magkasintahan. Tuwing gabi matapos ang trabaho, pumupunta sina Kyung-jun at Shorin sa bahay ni Vina upang maglaro ng baraha. Samantala, si Jaewon, nakakauwi pa lamang mula sa trabaho, ay biglang nakatanggap ng mensahe mula sa may-ari ng print studio na nagbigay sa kanya ng larawan niya kasama si Seon-ah mula noong ginanap nila ang peking seremonya ng kasal sa ibabaw ng camper van. Dahil dito, naguluhan siya at napaisip kung bakit itinago pa rin ni Seon-ah ang rolyo ng film. Naghinala rin si Jaewon na marahil ay nasa kanya pa rin ang kanyang kamera. Bago umuwi, tinawagan ni Jaewon si Kyung-jun at niyaya itong magkita. Ngunit si Kyung-jun, na abala pa sa pakikipaglibang, ay sa halip na lumabas ay inanyayahan si Jaewon na pumunta sa bahay ni Vina at sumama sa kanila. Pumayag si Jaewon at agad na nagtungo sa nasabing lugar. Nang marinig ni Vina ang pangalan ni Jaewon at malaman na pupunta ito sa kanyang bahay, nagpanik siya at sinubukang magtago. Hindi inaasahan, habang palabas siya ng bahay, muntik na siyang masagasaan ng kotse na minamaneho ni Jaewon. Sa huli, nabigla si Jaewon nang makita si Seon-ah at agad niya itong hinabol. Sa kasamaang palad, hindi niya natagpuan ang babaeng mahal niya. Ang pagkikitang iyon ay nagdulot ng matinding pagkadismaya kay Jaewon kaya ginugol niya ang gabi sa pag-inom sa isang bar. Hindi niya maintindihan ang paraan ng pag-iisip ni Seon-ah. Iniingatan pa rin nito ang kanilang mga larawan, ngunit iniiwasan siya tuwing nagkakasalubong sila. Habang lasing, paulit-ulit niyang sinasabi na kailangan niyang mabawi ang kanyang kamera upang tuluyan ng makalimutan si Seon-ah. Hindi nagtagal, sa kanyang pagkalasing, nagtungo si Jaewon sa istasyon ng pulis at nagulat na may isang babaeng nagngangalang Seon-ah ang nagnakaw ng kanyang kamera. Sa pamamagitan ng pagrereklamo, umaasa siyang matutunton si Seon-ah at maibalik ang kanyang kamera. Lumalabas na ang dahilan kung bakit iniwan ni Seon-ah si Jaewon at dinala ang kanyang kamera ay dahil matapos siyang bumalik sa Seoul, nalaman niyang si Jaewon ay pinsan ni Kyung-jun, ang kanyang matalik na kaibigan. Natakot si Vina na mabunyag ang kanyang peking pagkakakilanlan dahil walang sinuman sa kanyang mga kaibigan ang nakakaalam na nagkunwari siyang si Seon-ah. Pagdating ni Jaewon sa istasyon ng pulis, napaiyak siya habang naaalala ang kanilang mga alaala. Sinabi rin niya sa isang pulis na hindi lamang ang kanyang kamera ang ninakaw, kundi nilinlang at iniwan din siya ng babaeng nakilala niya sa Yong Beach. Napakahalaga ng nawawalang kamera kay Jaewon dahil binili niya ito gamit ang kanyang unang sahod, kaya hindi niya matanggap na kinuha ito ng babaeng nanlinlang sa kanya. Sa halip na makakuha ng simpatsya, nainip pa ang mga pulis sa kanyang kilos dahil lumabas na ilang beses na niyang iniulat na nawawala ang kanyang kamera. Madalas din siyang dumating na lasing. Inakala nilang gumagawa lamang siya ng kwento dahil sa impluwensya ng alak. Ito na ang ika-6 na beses na nagsampa siya ng reklamo, at sa pagkakataong ito ay nilinaw ng pulis na kung patuloy siyang magrereklamo ng walang malinaw na pagkakakilanlan, maaari siyang kasuhan dahil sa panggugulo. Sa huli, kinailangan niyang magpalipas ng gabi sa loob ng selda. Kinabukasan, tinawagan ng pulis si Kyung-jun upang sunduin si Jaewon. Matapos siyang makalaya, inanyayahan ni Kyung-jun ang kanyang pinsan na kumain ng mainit na sabaw upang makapagpahinga at maikwento ang buong pangyayari. Sa loob ng panahong iyon, inakala ni Kyung-jun na unti-unti nang nawawala sa katinuan ang kanyang pinsan matapos siyang lokohin ng isang babae. Ngunit mariing itinanggi ito ni Jaewon. Sinabi niyang nabigo lamang siya matapos makita si Seon-ah at nais niya itong mahuli. Ngunit wala siyang anumang impormasyon tungkol sa pagkakakilanlan o tirahan ng dalaga. Habang pauwi sa tabi ng Rocky River, tinitigan ni Jaewon ang ilog na may bakas ng matinding pagkadismaya sa kanyang mukha. Bigla niyang naalala ang kanilang pangakong magkita ni Seon-ah, ngunit ito ay nabigo. Upang mapigilan si Jaewon, na pinaghihinalaang nalululong na sa alak, sa paggawa ng gulo, kinuha ni Kyung-jun ang lahat ng mamahaling beer mula sa kanyang drawer sa opisina at itinago ang mga ito. Ayaw niyang tuluyang masira si Jaewon dahil sa impluwensya ng alak. Kinabukasan, si Jaewon, na talagang nais nang makalimot kay Seon-ah, ay kinuha ang surfboard mula sa storage ng opisina at dinala ito sa disposal officer upang itapon. Ngunit sa huli, ibinalik niya rin ang surfboard dahil tumanggi ang opisyal na tanggapin ito sapagkat wala itong disposal stamp. Hindi rin nalalayo kay Jaewon, si Vina, na sinusubukan ding kalimutan siya, ay nagtungo sa opisina ng pagtatapon ng mga gamit. Balak niyang itapon ang kanilang couple surfboard. Dahil sayang naman kung sisirain ang isang surfboard na maayos pa ang kondisyon, tinanong siya ng opisyal kung maaari na lamang niya itong ipamigay kaysa itapon. Bagaman nag-alinlangan siya sa una, sa huli ay ibinigay ni Vina ang kanyang surfboard sa opisyal. Ang makulay na surfboard na iyon ay saksi sa kanilang mga sandali sa Yong. Noon, masayang pininturahan ni Seon-ah at Jaewon ang surfboard ng magkasama. Ngumiti sila ng maliwanag, nagyakapan, at nagbiruan habang pinapahiran ng pintura ang mukha ng isa't isa. Para kay Vina, ang surfboard na iyon ay puno ng alaala at kinakailangan ng sirain. Matapos pag-isipan ng mabuti, napagtanto ni Jaewon na wala siyang anumang impormasyon tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Seon-ah at hindi niya ito maaaring i-report. Naunawaan niya na sa lahat ng panahong iyon, naging hangal siya at labis na nagtiwala dahil sa pag-ibig. Gayunpaman, nakahanap siya ng isang paraan at naalala niyang may kinalaman si Seon-ah sa lugar malapit sa bahay ni Shorin. Naisip niyang kunin ang dashcam footage at hiniling kay Kyung-jun na samahan siya upang kunin ito mula sa kanyang sasakyan. Ngunit sa kasamaang palad, dahil naiwan ang kanyang kotse na nakaparada nang hindi maayos malapit sa bahay ni Vina, kinailangan niyang harapin ang katotohanang hinila na ito ng mga otoridad. Hindi inaasahan, lumabas na si Vina ang nag-report ng kotse ni Jaewon sa mga parking officer.
Sinadya niyang gawin yon upang maiwasan si Jaewon at hindi na ito magpunta sa paligid ng kanyang bahay. Sinubukan ni Jaewon na kunin ang dashcam upang patunayan ang kinaroroonan ni Seona, ngunit sa kasamaang palad, 2 araw na ang nakalipas ay tinanggal na ni Kyung-jun ang memory card nito nang walang pahintulot. Dahil sa pakiramdam na nabigo ang kanyang mga pagsisikap, nagalit si Jaewon at sinisi si Kyung-jun dahil dito, nagpatuloy ang kanilang pagtatalo. Ayaw magpatalo ni Kyung-jun at ibinalik ang sisi kay Jaewon na inaakusahan siyang nalululong na sa alak, nawawala ng kontrol at madalas na nakakakita ng mga bagay na hindi totoo. Iginiit niya na walang taong magnanakaw ng kamera ang maglalakas loob na magpakita sa harap nito. Dahil sa mga salitang iyon, bahagyang napagtanto ni Jaewon na tila unti-unti na nga siyang nawawala sa katinuan. Noong hindi pa niya nakikilala si Seona, si Jaewon ay isang taong may kumpiyansa sa sarili at hindi umiinom ng labis. Ngunit mula nang siya ay lokohin ni Seona, hindi na niya matanggap ang realidad. Naisip niya kung bakit, matapos niyang magmahal ng totoo at magsikap ng husto, siya pa ang iniwan. Iyon ang dahilan kung bakit siya nagbago. Lumipas ang mga taon mula nang sila ay maghiwalay ni Seona at tuluyan nang nawala sa tamang pag-isip si Jaewon. Maraming beses siyang pumunta sa Chandan River at nagpagalagala ng walang direksyon. Pagkatapos, iinom siya ng labis at magrereklamo sa pulis na ninakaw ang kanyang kamera. Madalas pa siyang matagpo ang nakahandusay malapit sa mga bato sa tabi ng ilog. Pagkagising kinabukasan, wala siyang maalala sa kanyang naging asal noong nakaraang gabi. Nang marinig ni Shorin mula kay Kyung-jun na kakalaya lamang ni Jaewon mula sa kulungan, nakaramdam siya ng awa para dito. Hindi niya maintindihan kung paano naging ganoon kalala ang kalagayan ni Jaewon ngayon, samantalang dati ay isa itong kagalang-galang at matagumpay na tao sa kanyang karera. Sa totoo lang, nakaramdam ng guilt si Vina nang marinig iyon, ngunit nagkunwari siyang walang alam tungkol kay Jaewon. Habang nag-uusap sila, biglang dumating ang isang pulis na nagpapatrol upang tiyakin kung ligtas ang kanilang bahay dahil sa sunod-sunod na nakawan kamakailan. Dahil sa pagdating ng pulis, nataranta si Vina at bigla na lamang tumakbo papasok sa kanyang silid upang magtago. Samantala, si Jaewon, na naramdaman na lalong lumalala ang kanyang kalagayan dahil hindi siya makainom ng alak, ay nagtungo sa ospital upang kumonsulta sa isang psychiatrist. Ngunit bago pa niya mapunan ng form, bigla siyang sinalubong ng isang doktor na lumabas na dati niyang malapit na kaibigan noong high school. Dahil sa hiya na huling kumukonsulta sa isang mental health specialist, nagdahilan si Jaewon na hindi siya ang magpapakonsulta kundi ang kanyang pinsan. Sinabi niya na si Kyung-jun ang nalululong sa alak at madalas makakita ng mga hindi totoo matapos iwan ng kanyang kasintahan. Inanyayahan siya ng doktor na uminom ng alak, ngunit tumanggi si Jaewon kahit kaunti dahil sinusubukan niyang umiwas. Habang nakaupo kasama ang doktor na lasing, ibinahagi ni Jaewon na nakakaranas siya ng mga ilusyon at nakikita ang babaeng mahal niya. Hindi lamang ito minsan nangyari, pakiramdam niya ay totoong-totoo si Seona na parang naroon talaga at kinakausap siya. Noong nakaraang taglamig, madalas maghintay si Jaewon sa Cheongji River, umaasang darating si Seona upang makita siya. Ngunit matapos ang ilang oras na paghihintay sa lamig, hindi siya dumating. Sa huli, nagtungo si Jaewon sa isang soju bar at uminom ng mahigit 100 bote hanggang mawalan siya ng malay. Sa sandaling iyon, malinaw niyang nakita ang mukha ni Seona habang lumalapit ito sa kanya, hinawakan siya, umiyak at humingi ng tawad sa kanyang naging desisyon na wakasan ang kanilang relasyon. Sa lahat ng panahong iyon, sinubukan ni Jaewon na alamin kung nasaan si Seona at nagtanong kay Dero tungkol sa kanya, ngunit wala siyang nakuhang resulta. Sa totoo lang, nakaramdam din ng guilt si Seona at inamin na isa siyang masamang tao. Umaasa rin siya na balang araw ay makakalimot si Jaewon at mamumuhay ng mas maayos. Sa sandaling iyon, nakita si Seona na pinupunasan ang kanyang mga luha at umupo sa tabi ni Jaewon, niyakap siya at sumandal sa kanyang balikat. Inakala ni Jaewon na panaginip lamang ang lahat at hiniling na sana ay hindi na siya iwan muli ni Seona. Ngunit hindi nagtagal, bigla itong nawala sa kanyang paningin. Sa katotohanan, ang nangyari kay Jaewon ay hindi panaginip kundi realidad. Dahil sa sandaling iyon, namimiss siya ni Vina at sinadya niyang pumunta sa cave upang makita siya. Si Vina, na nagbago na ang isip, ay balak sanang ibalik ang kamera ni Jaewon at ipadala ito sa pamamagitan ng koreo. Ngunit sa huli, isinuko niya ang ideyang iyon dahil natakot siyang si Kyung-jun ang makatanggap nito. Sinubukan din niyang dalhin ang kamera sa istasyon ng pulis, ngunit nag-alinlangan siya dahil sa takot na mapagbintangan ng pagnanakaw at makulong. Sa huli, nagpa siya si Vina na umuwi at dalhin na lamang muli ang kamera kasama niya. Samantala, si Jaewon, nakatatapos lamang ihatid ang isang doktor na labis na lasing, ay nagtungo sa Chongyochan at naglakad-lakad sa paligid. Matapos ang maraming taon ng pagdurusa, naramdaman niyang nais na niyang tapusin ang kahibangang ito at magsimulang mamuhay ng maayos. Hindi inaasahan, bigla niyang nakita si Seona na dumaraan malapit sa ilog. Agad siyang sumigaw ng magnanakaw. At mabilis na hinabol ito. Hindi kalayuan, may 2 pulis na nagpapatrol at nakisali sa habulan. Nataranta si Vina na dapa at kalaunan ay nahuli. Bagaman nakaramdam siya ng ginhawa sa pagkikitang iyon, hindi matanggap ni Jaewon na makita si Seona na inaakusahan ng pagnanakaw at nilalagyan ng posas. Kaya't siya mismo ay nagpaposas din upang samahan si Seona sa istasyon ng pulis. Ayaw na niya itong pakawalan muli at umaasang makakakuha ng linaw tungkol sa kanilang paghihiwalay. Sa totoo lang, hindi niya kailanman tunay na kinamuhian si Seona at nais pa niyang tigilan ang galit na yon. Ang kanyang pagpunta sa istasyon ng pulis ay hindi lamang dahil sa kamera kundi upang mahanap si Seona at makausap siya ng maayos, umaasang maibabalik nila ang dati nilang relasyon.
Ang lahat ng galit na naipon sa loob ng maraming taon ay biglang naglaho nang muli niyang makita ang babaeng matagal niyang hinanap. Sa sandaling iyon, nangako pa si Jaewon na kung aaminin ni Seon-ah ang tunay na dahilan ng kanilang paghihiwalay, handa niya itong patawarin at muling magsama. Para sa kanya, ang kasal ay hindi biro kundi isang seryoso at taos-pusong bagay. Habang isinasagawa ang investigasyon, hinawakan ni Jaewon ang kamay ni Seon-ah upang palakasin ang loob nito. Paulit-ulit pa niya itong ipinagtanggol upang palayain ng mga pulis. Ngunit dahil ilang beses na niya itong nai-report, kinailangan ng mga opisyal na sundin ang legal na proseso. Matapos mahuli sa alegasyon ng pagnanakaw, tinanong si Seon-ah at kinuha bilang ebidensya ang kamera at kinuhanan ng litrato. May 3 kamera sa bag na dala niya, isang film camera, isang Polaroid camera, at isang klasikong digital camera. Sa halip na aminin ang kanyang pagkakamali, itinanggi ni Seon-ah ang lahat at nagsinungaling. Tinakpan niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan sa pamamagitan ng panibagong kasinungalingan at iginiit na si Jaewon mismo ang nagbigay ng kamera sa kanya bilang tanda ng pagmamahal. Nang marinig ito, lubos na nabigla si Jaewon at hindi niya inasahang magpapatuloy pa rin si Seon-ah sa pagsisinungaling. Sa huli, napilitan siyang umayon at inaming ibinigay niya ang kamera, kapalit ng paglaya ni Seon-ah. Kahit nakalaya silang dalawa, hiningi pa rin ng pulis ang ID ni Seon-ah bilang bahagi ng proseso. Walang magawa, ibinigay niya ito, ngunit agad itong inagaw ni Jaewon. Nang mabasa niya ang pangalang nakalagay, Vina, agad siyang nagalit at pinagsalitaan ito ng masakit. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng kilala niya bilang Seon-ah ay may tunay na pangalang Vina. Patuloy niyang sinigawan si Seon-ah dahil sa paulit-ulit na pagsisinungaling. Kahit nais pa niyang patawarin ito at magsimula muli, masyado nang malalim ang kanyang pagkadismaya, kaya tuluyan siyang umalis sa istasyon ng pulis na puno ng galit. Pagkaalis ni Jaewon, sinubukan siyang habulin ni Seon-ah at muntik pang mabangga ng isang motorsiklo. Agad namang pinahinto ni Jaewon ang kanyang sasakyan upang tulungan siya. Sinubukan ng dalaga na magpaliwanag at ibinalik ang kamera. Ngunit si Jaewon, na lubos ng galit, ay itinapon ito sa kalsada at ininsulto siya. Sa sandaling iyon, nadurog ang puso ni Jaewon nang mapansin niyang wala ng suot na singsing si Seon-ah sa kanyang daliri. Naniwala siyang hindi siya tunay na minahal ng dalaga dahil noon ay nangako silang hindi kailanman alisin ang kanilang mga singsing hanggat hindi sila pinaghihiwalay ng kamatayan. Bilang pagpapakita ng kanyang galit, bigla niyang hinubad ang kanyang singsing at itinapon ito sa ilog. Sa pagkakataong ito, tuluyan nang naubos ang pasensya ni Jaewon at ayaw na niyang buksan muli ang kanyang puso upang patawarin si Seon-ah. Sa kanyang paglalakbay, paulit-ulit niyang isinumpa ang sarili niyang kahinaan dahil inalipin siya ng pag-ibig. Naisip niyang sana noon pa lamang ay napagtanto na niyang nahulog siya sa isang kakaibang babae na napakasigla at laging masayahin. Handa pa nga si Jaewon na pahabain ang kanyang bakasyon para lamang kay Seon-ah. Bago siya umalis patungong Seoul, tumakbo silang dalawa sa damuhan at gumulong sa mga burol. Minsan pa nga, sabay nilang pinanood ang kagandahan ng buwan at nagtalik sa ibabaw ng camper van. Ngayon, ang lahat ng iyon ay naging mapait na alaala na hindi na dapat balikan. Ang kwento ng kanilang pag-ibig ay tuluyan ng nagwakas dahil sa isang kasinungalingan. Pagdating sa bahay, sinubukan ni Jaewon na maghanap ng alak sa refrigerator upang pakalmahin ang kanyang emosyon. Ngunit wala siyang natagpuang kahit isang bote ng kanyang mamahaling koleksyon ng alak dahil kinuha na pala ni Kyung-jun ang lahat at dinala sa bahay ni Vina upang makipag-inuman kasama ang mga kaibigan. Samantala, si Seon-ah, na kilala rin bilang Vina, ay nakaramdam ng matinding guilt dahil itinapon ni Jaewon ang kanyang singsing sa ilog. Sinubukan niyang hanapin ito. Bumili siya ng headlamp at tumalon sa ilog sa gabi upang mahanap ang singsing. Lumalabas na sa lahat ng panahong iyon, suot pa rin ni Vina ang singsing, ngunit hindi sa kanyang daliri kundi bilang palawit sa kanyang kwintas. Matapos ang ilang oras na paghahanap, sa wakas ay natagpuan ni Vina ang singsing na nakasiksik sa pagitan ng mga bato. Hindi kalayuan sa kanyang pinaghahanapang lugar, ang 2 pulis na nag-imbestiga sa kanya ay nagmamasid lamang. Pareho silang nagtataka sa kakaibang sitwasyon ni Vina at Jaewon at naghinalang napakakomplikado ng kanilang kwento ng pag-ibig, hanggang sa umabot sa punto na nagkunwari ng pagkakakilanlan ang babae at itinago ang kamera ng kanyang kasintahan sa loob ng maraming taon. Isang araw, pumunta si Vina sa isang lalaki upang bawiin ang surfboard na dati niyang ibinigay dito. Ngunit tumanggi ang lalaki na ibalik ito kahit pa inalok niya itong bilhin sa mataas na halaga. Sinubukan ni Vina na kaawaan siya ng lalaki sa pamamagitan ng pagsasabing napakahalaga ng surfboard na yon sa kanya dahil nagpapaalala ito sa taong muling nakapasok sa kanyang puso. Ipinakita pa niya ang singsing na natagpuan niya at sinabi na nais na niyang mabawi pati ang surfboard. Nakaramdam ng matinding guilt si Vina sa pag-iisip na binaliwala niya ang isang bagay na ibinigay sa kanya ng lalaking minahal niya, ang taong tumulong din sa kanya na matuklasan ang kanyang tunay na sarili bilang si Vina. Sa huli, naantig ang lalaki at ibinalik ang surfboard na lubos na ikinatuwa ni Vina. Pagkatapos nito, itinago niya ang surfboard sa isang maliit na bodega malapit sa kanyang bahay at sinadyang takpan ito ng puting tela. Samantala, sa kanyang bahay, patuloy na iniisip ni Jaewon si Seon-ah na nagsinungaling sa kanya gamit ang pekeng pangalan. Nang umalis siya sa istasyon ng pulis, umasa pa siyang tatakbo si Seon-ah patungo sa kanya at yayakapin siya tulad ng ginawa nito 3 taon na ang nakalipas. Ngunit ang nangyari ay kabaligtaran. Para kay Jaewon, ibang-iba na ang babaeng ito sa Seon-ah na kanyang nakilala noon. Ang balita tungkol sa pagkakahuli ni Jaewon sa diumanoy magnanakaw ay umabot kay Kyung-jun, naramdaman din niya ang pagkadismaya ni Jaewon matapos siyang pagsinungalingan ng kanyang unang pag-ibig. Maging sa istasyon ng pulis, iginiit ng babae na hindi niya ninakaw ang kamera at sinabi pa niyang ibinigay iyon sa kanya ni Jaewon ng kusa.
Nang tanungin ni Kyung Jun ang pangalan ng babae, inamin ni Jaewon na hindi niya ito maalala. Nang makita ni Kyung Jun kung paano nawala ng lakas ng loob si Jaewon sa harap ng babaeng nanlinlang sa kanya, nagtaka siya kung bakit hinayaan na lamang niya itong makaalis. Ibinahagi ni Kyung Jun ang parehong balita kay Shorin na agad naging pangunahing paksa habang kumakain sila kasama sina Kongon at Vina. Sa katunayan, hayagang sinuportahan ni Kongon ang desisyon ni Jaewon na dalhin ang babae sa istasyon ng pulis. Nakaramdam ng sama ng loob si Vina at hindi niya matanggap ang minamaliit siya, lalo na ang tawagin siyang manloloko. Wala siyang nagawa kundi panghinayangan ang kanilang hindi inaasahang muling pagkikita ni Jaewon na lalo lamang nagdulot ng panibagong sakit sa kanya. Nang gabing iyon, habang nagsusulat si Kongon, sinubukan ni Vina na pasayahin ang sarili sa pamamagitan ng pagpapatugtog ng malakas na musika. Tila nais niyang kalimutan ang kanyang lungkot sa pamamagitan ng pagsasayaw. Dahil naistorbo at hindi makapag-concentrate, pinagalitan siya ni Kongon at niyaya siyang kumain na lang. Sinubukan niyang unawain ang nararamdaman ng kanyang kaibigan. Pumunta siya sa kusina at hindi sinasadyang nabasa ang ilang pahina tungkol sa advertising strategy na balak iharap ni Vina sa isang potensyal na kliyente. Ilang araw ang lumipas, napansin ni Kongon ang pagkabalisa at pagbabago sa ugali ni Vina. Bigla na lamang nagbabago ang kanyang mood, may mga panahong sumasayaw siya buong araw, ngunit may pagkakataon ding umiiyak siya ng walang malinaw na dahilan habang nanonood ng comedy movie. Ang pinakamasama pa, isang umaga ay nadatnan siya ni Kongon na nagsasalita mag-isa sa banyo at minumura ang sarili. Pinaghinalaan ni Kongon na depressed si Vina dahil wala pa rin siyang trabaho. Kaya tinanong niya si Kyung Jun kung may kakilala itong maaaring makatulong at ibinigay ang proposal na kamakailan lamang inihanda ni Vina. Sa araw ding iyon, ibinigay ni Kyung Jun ang proposal kay Jaewon dahil naghahanap sila ng marketing agent para sa kanilang proyekto. Hindi gaanong interesado si Jaewon na pag-usapan ito dahil naghihintay sila ng isang kliyente na gustong magpa-renovate ng bahay. Ang kliyente ay isang batang ina na nagpaplanong ayusin ang bahay na minana niya sa kanyang mga magulang. Hindi nagtagal, dumating ang asawa nito at lumabas na ito ay si Minsu, ang dating kasintahan ni Vina. Labis na nagulat si Kyung Jun dahil ang akala niya noon ay isang duwag si Minsu na kayang iwan si Vina. Ngunit ngayon, may asawa na ito at may 9 na buwang gulang na anak. Si Shorin, na nasa loob ng silid, ay agad lumapit kay Minsu at hinampas ito sa ulo. Inilabas niya ang galit at ipinaghiganti ang sakit na dinanas ni Vina matapos siyang iwan. Sinubukan ni Jaewon na pigilan sila, ngunit hindi na mapigilan ang galit ni Shorin. Binuhusan pa niya ng kola ang mag-asawa. Nang makita si Shorin na itinulak sa sahig, hindi ito matanggap ni Kyung Jun at sinimulan niyang bugbugin si Minsu. Wala nang nagawa si Jaewon kundi tanggapin na kanselado ang proyekto. Naiinis din siya dahil nag-aaway sila sa kanyang opisina dahil sa personal na usapin. Ang padalos-dalos na kilos ni Kyung Jun ay maaari pang magdulot ng kaso laban sa kanya. Pagbalik sa kanyang opisina, napagtanto ni Jaewon na ang proposal na ibinigay sa kanya ni Kyung Jun ay mula kay Vina, ang babaeng kilala niya bilang si Seona. Sinubukan niyang hanapin ang address at numero nito mula sa proposal. Sa kasamaang palad, nang sa wakas ay nakausap niya si Vina, narinig niya ang usapan nito kasama ang isang lalaki. Matapos marinig ang boses ni Seona, na kilala rin bilang Vina, sa telepono noong nakaraang gabi, lalo siyang nainis. Hindi siya makatulog dahil nalaman niyang nakatira na si Seona kasama ang ibang lalaki. Sa loob ng maraming taon, sinubukan ni Jaewon na kalimutan si Seona, ngunit tila maayos ang buhay nito at kaya na nitong magmahal muli. Naiintindihan ang nararamdaman ni Jaewon dahil hindi niya alam na si Kongon ay kaibigan lamang ni Vina. Para kay Jaewon, dapat ay tinapos muna ni Seona ang kanilang relasyon kung nais na nitong makasama ang iba. Hindi niya inaasahan na napakalapit pala ni Seona sa kanya dahil kaibigan ito ni Kyung Jun at Shorin. Samantala, si Vina ay masayang nag-ensayo kasama si Shorin sa parke. Sadyang inanyayahan siya ni Shorin upang mag-ehersisyo dahil napapansin nitong masyado na siyang nakakulong sa bahay. Hindi pa handa si Shorin na sabihin sa kanya na nakita niya ang dating kasintahan nitong si Minsu. Habang kumakain kasama ang kanyang mga kaibigan, nakatanggap si Vina ng tawag na nag-aalok sa kanya ng trabaho. Hiniling sa kanya na magbigay ng presentasyon para sa isang advertisement ng produkto sa isang kumpanya. Pagdating sa opisina, ipinaalam ng sekretarya kay Jaewon na ang 03 Advertising Agency ay may kakayahan at tila magiging magandang partner para sa proyektong kanilang ginagawa. Si Jaewon, na alam na ang ahensya ay kay Vina, ay sinubukang tumanggi sa pamamagitan ng pagsasabing nais muna niya itong suriin. Dahil sa kuryosidad, tinanong niya si Kyung Jun tungkol kay Vina upang hindi ito maghinala. Sinabi niya na dahil sa naging issue ni Vina noong nakaraan, nawalan sila ng kliyente. Tinanong din ni Jaewon kung ang lalaking kliyente ba ay muntik ng pakasalan si Vina. Ipinaliwanag ni Kyung Jun na dati ay nakatira si Vina kasama ang kanyang nobyo sa Busausan at nangako ang lalaki na pakakasalan siya kapag nakakuha na ito ng trabaho sa Seoul. Ngunit niloko siya ng lalaki at nagkaroon pa ito ng anak sa kanyang katrabaho. Lalong nadagdagan ang lungkot ni Vina dahil hindi rin niya nakuha ang kanyang pangarap na trabaho. Mula noon, bigla siyang nawala sa loob ng 3 buwan at hindi rin makontak, na labis na nagparungkot kay Shorin at pinaiyak ito araw-araw. Binanggit ni Kyung Jun kung kwalipikado ba si Vina na sumali sa isang tender sa kanilang kumpanya. Inanyayahan din niya si Jaewon na pumunta sa bahay ni Vina kinabukasan upang pag-usapan ang proposal at sabayan na rin ng barbecue party. Nakaramdam ng pag-aalinlangan si Jaewon sa imbitasyon, lalo na nang banggitin ni Kyung Jun na may isang lalaking manunulat na kasama ring nakatira si Vina. Kasabay nito, ikinuwento ni Shorin ang pagkikita nila ni Minsu at napag-alaman nilang ang pagkawala noon ni Vina ay dahil sa pagtataksil nito.
Ang presentasyon na ibinigay ni Vina sa harap ng mga kliyente ay naka-impress sa kanila kahit hindi pa siya agad tinanggap. Nang gabing iyon, napansin ni Kongon ang kwintas na suot ni Vina na may palawit na peres ng singsing. Hindi sigurado si Shorin kung iyon ba ang singsing nila ni Minsu. Nagtaka sila kung may bago na bang kasintahan si Vina. Sa huli, ikinuwento ni Kyungjun ang tungkol kay Jaewon na muntik ng malulong sa alak matapos lokohin ng isang babae na nagnakaw pa ng kanyang kamera. Dahil dito, naging hindi komportable si Vina dahil tila siya ang tinutukoy, lalo na nang murahin ni Kongon ang babaeng nanakit kay Jaewon at sabihing dapat itong makulong. Habang nagsisimula silang uminom ng mamahaling alak, nakatanggap si Kyungjun ng tawag mula kay Jaewon na naghihintay na pala sa labas. Nabigla si Vina nang malaman na inimbitahan pala ni Kyungjun si Jaewon sa bahay. Dahil wala na siyang magagawa, tinanggap na lamang niya ang sitwasyon na ang lalaking matagal niyang iniiwasan ay nasa harap na niya. Si Jaewon, na halatang hindi komportable, ay bumati kay Vina at nagtanong kung kumusta na siya. Nang makita ni Jaewon ang bote ng alak na inilabas ni Kongon, pakiramdam niya ay dati na niya itong pag-aari, ngunit pinili niyang baliwalain ito dahil alam niyang si Kyungjun ang may kagagawan. Sabay-sabay silang uminom at nag-toast. Tinanong ni Kyungjun si Jaewon tungkol sa singsing na itinapon nito matapos makilala ang babaeng nagnakaw ng kanyang kamera. Hindi inaasahan, inilabas ni Jaewon ang kanyang pagkadismaya at tinanong si Vina tungkol sa kahulugan ng isang relasyon. Ang malamig na sagot ni Vina ay lalo pang nagpasama ng loob ni Jaewon na ikinagulat ng kanilang mga kaibigan dahil bigla silang naging kakaiba ang kilos. Inakala ng kanilang mga kaibigan na hindi pa rin matatag ang emosyon ni Jaewon kaya hiniling nilang maging maunawain si Vina. Napunta rin ang usapan ni Kyungjun at Kongon sa singsing na suot ni Vina bilang palawit sa kanyang kwintas. Muli nilang tinanong kung may bago na ba siyang kasintahan. Mukhang kinabahan si Vina nang sunod-sunod siyang tanungin ng kanyang mga kaibigan. Sinabi ni Vina na kahit mayroon man siyang kasintahan, hindi niya ugali na ibahagi ang kanyang love life sa kanyang mga kaibigan. Upang ilihis ang usapan, pumunta siya sa banyo at sinundan siya ni Jaewon sa dahilang ibibigay niya ang proposal. Dahil sa hindi komportableng sitwasyon, sinubukan ni Vina na pakalmahin ang sarili sa pamamagitan ng paghuhugas ng mukha. Nagtaka siya dahil ang naging reaksyon ni Jaewon nang makita siya ay tila normal lamang na para bang marami na itong alam tungkol sa kanyang buhay, kabilang na kung saan siya nakatira. Nagulat si Vina nang biglang lumapit si Jaewon. Sinabi nito na iniisip pa rin ni Kyungjun na ang pagpunta niya roon ay para lamang ibigay ang proposal. Noon lamang nalaman ni Jaewon kung gaano kalapit si Vina kay Kyungjun. Sa sandaling iyon, nais lamang kumpirmahin ni Jaewon kung ang Vina na nakalista sa proposal ay siya ring babaeng nakilala niya sa istasyon ng pulis. Matapos malaman ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, sinabi ni Vina kay Jaewon na umalis na ito dahil wala na silang dapat pag-usapan pa. Ang biglaang pagtatapos na iyon ay hindi matanggap ni Jaewon dahil ang Seon na nakilala niya noon ay hindi kailanman iwan siya ng ganoon na lamang. Sa huli, iniwan ni Jaewon si Vina matapos siyang sabihan ng masasakit na salita na puno ng kasinungalingan ang lahat tungkol sa kanya. Lubos na nasaktan si Vina nang makita ang lalaking mahal niya na umalis na puno ng pagkadismaya. Nakaramdam siya ng hiya dahil pinipilit niyang lokohin ang sarili, gayong sa totoo lang ay umaasa pa rin siyang babalik si Jaewon sa kanya. Habang inaayos ang mesa, tinanong ni Vina kung si Kongon ba ang nagbigay ng proposal kay Kyungjun dahil nagdududa siya na magkakaroon pa siya ng pagkakataong makatrabaho ang kumpanya ni Jaewon. Dahil sa inis na nabunyag ang kanyang pagkakakilanlan kay Jaewon, inubos ni Vina ang lahat ng mamahaling alak na ibinigay ni Kyungjun hanggang sa wala nang matira. Hinanap siya ni Kongon ngunit wala siya sa kanyang silid. Lumalabas na dala ang kanyang malaking maleta, naglalakad si Vina ng walang direksyon at hindi alam kung saan pupunta. Sa isang kanto, nakasalubong niya ang dating kasintahan ni Kongon, na lasing din nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa dahil inakala ni Seung-yun na si Vina ang dahilan kung bakit siya iniwan ni Kongon. Dahil hindi pa rin siya nakaka-move on, nagpa siya si Seung-yun na hanapin si Kongon dahil nami-miss niya ito. Ipinaliwanag ni Vina na nasa bahay niya si Kongon at agad siyang umalis mula kay Seung-yun. Sumakay siya ng bus na may mabigat na damdamin habang naaalala ang nakaraan kung paano siya pinagtaksilan ni Minsu. Noon, sa harap mismo ng kanyang mga mata, nakita niya si Minsu sa bahay na sana ay magiging tahanan nila bilang mag-asawa. Walang awa, dinala ni Minsu ang kanyang kabit doon at nakipaghiwalay kay Vina, sinasabing sawa na siya at wala na itong pagmamahal sa kanya. Sa gitna ng matinding sakit, dinala ni Vina ang kanyang maleta sa isang motel at itinapon ang kanyang telepono. Kinabukasan, dahil hindi siya makontak, nawala sa kanya ang oportunidad na makakuha ng trabaho dahil pumili ang kumpanya ng mas masigasig at determinadong kandidato. Naramdaman ni Vina na tila napaka-ordinaryo niya upang makamit ang mga pangarap na inaasam niya. Sa gitna ng kanyang pagkalugmok, tinawagan ni Vina ang kanyang ina at nagsinungaling na maayos ang kanyang kalagayan. Kinailangang kanselahin ang kanyang kasal kay Minsu dahil sinabi niya sa kanyang ina na may assignment ito sa ibang bansa. Ngunit sa katotohanan, pakiramdam ni Vina ay wala siyang direksyon sa buhay. Tanging pagdadalamhati sa kanyang kapalaran ang kanyang nagawa habang nasa bus hanggang makarating ito sa huling hintuan. Ang mismong bus na yon ang nagdala sa kanya sa pagkikita nila ni Jaewon. Kinabukasan, dumating si Vina sa isang baybaying lugar malapit sa Yongong Beach. Nakakita siya ng isang maliit na tindahan na nagbebenta ng ramen. Mula noon, ayaw na niyang manatiling isang ordinaryong tao. Kaya nagsimula siyang pumili ng mga pagkain sa menu na bihirang ino-order ng iba. Inubos pa niya ang 3 mangkok ng sabay-sabay upang ilabas ang kanyang galit at gutom. Napansin ng may-ari ng tindahan na tila may pinagdaraanan si Vina, kaya pinayagan siyang magtrabaho roon nang ipahayag niyang nais niyang maging waitress.
Habang naroon siya, gusto niyang kalimutan kahit sandali ang kanyang mahina, malungkot at walang lakas na pagkatao. Kaya nagpasya siyang pansamantalang gamitin ang pangalang Sion, isang kakilala na naging inspirasyon niya upang maging masayahin, determinado, may kumpiyansa at walang takot. Sa kasalukuyan, nakatulog si Vina sa loob ng bus. Tinawagan siya ni Kongon, ngunit hindi niya ito sinagot. Sa halip, nagpadala siya ng mensaheng puno ng galit sa numero ni Jaewon dahil nasaktan siya nito. Dahil hindi nakilala ni Jaewon ang numero, agad niya itong tinawagan pabalik. Ipinaalam ng driver ng bus na ang may-ari ng telepono ay isang babaeng kasalukuyang lasing at nasa kanyang bus. Nang makita ni Jaewon na ang numero ay mula sa 03 Marketing Agency, nakasiguro siyang si Siona, na kilala rin bilang Vina, ang tinutukoy. Agad siyang pumunta roon upang sunduin si Vina na wala pa ring malay. Kinabukasan, nagising si Vina at labis na nagulat nang makita ang sarili sa isang hindi pamilyar na silid. Nang lumabas siya, nakita niya si Jaewon na nagluluto. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari noong nakaraang gabi, kung paanong siya ay inalagaan ni Jaewon sa ganoong kalagayan. Sinubukan niyang tumakas, ngunit nahuli siya ni Jaewon at inalok ng almusal. Sinagot pa ni Jaewon ang tawag ni Kongon at nagsinungaling na abala si Vina sa isang meeting. Naniwala si Kongon at nakahinga ng maluwag dahil alam niyang maayos si Vina. Ikinuwento ni Jaewon ang nangyari kagabi, pati na kung paanong halos mabali ang kanyang likod sa pagbuhat kay Vina papunta sa sasakyan. Ipinakita rin niya ang mga mensaheng ipinadala ni Vina, mga mapanlait na salita, at pati na rin ang mensaheng nagsasabing namimiss niya si Jaewon. Nahiya si Vina nang malaman niyang nakasave pa rin ang numero ni Jaewon bilang in love. Tinanong din ni Jaewon kung bakit pinadevelop ni Vina ang lahat ng kanilang mga lumang larawan. Ngunit sa halip, nagtago si Vina nang malaman niyang hinahanap siya ni Jaewon sa tulong ni Kyongjun at Shorin. Sa loob ng mahabang panahon, labis na naghirap si Jaewon sa paghahanap kay Siona, hanggang sa paulit-ulit niyang tanungin ang may-ari ng ramen shop kung saan ito dati nagtatrabaho. Patuloy na niloloko ni Vina ang kanyang sarili at hiniling kay Jaewon na kalimutan na ang lahat ng nangyari sa kanila. Para sa kanya, isa lamang itong paraan ng pagpapakasaya at isang normal na bagay na ginagawa ng maraming tao. Nabigla si Jaewon sa sagot na yon dahil ang Siona na kilala niya noon ay hindi kailanman naging ganoon kalupit. Iginiit ni Vina na hindi na siya ang Siona na minahal ni Jaewon dahil ang pagkataong iyon ay isang kathang-isip lamang na ginawa niya upang takasan ang realidad noong siya ay nasa pinakamahirap na yugto ng kanyang buhay. Hiniling din niya na tigilan na siya ni Jaewon sa paghahanap. Sa gitna ng ulan, umalis si Vina na nagdulot kay Jaewon ng labis na pag-aalala hanggang sa magpasya siyang sundan siya. Matapos ang ilang sandaling pagmamaneho, natagpuan niya si Vina na sumisilong. Inanyayahan niya itong sumakay sa kanyang sasakyan upang ihatid pa uwi. Sa loob ng kotse, sinadyang ilock ni Jaewon ang mga pinto at inihiga ang kanyang upuan upang masdan ang mukha ni Vina, ang mukha na matagal na niyang hinanap at namimiss. Naiinis si Vina, kahit sa kaibuturan ng kanyang puso ay inaasam din niya ang sandaling iyon. Pagkatapos, nagpatugtog si Jaewon ng musikang nagpapaalala sa nakaraan. Lumalabas na sinusubukan niyang paibigin muli si Vina at tunawin ang kanyang puso. Sa madaling salita, nang makarating sila sa bahay ni Vina, sinadya ni Jaewon na bumaba ng sasakyan at samahan siya hanggang sa mismong pintuan. Hindi nagtagal, mula sa ibang direksyon ay dumating sina Shorin at Kongon na lalo pang nagpaging awkward sa sitwasyon. Napansin nila na magkasabay na bumaba sina Vina at Jaewon mula sa iisang sasakyan at tila magkalapit. Habang nag-aalangan kung paano sasagutin ang mga tanong ng kanilang mga kaibigan, inakala ni Shorin na galing lamang si Vina sa isang meeting sa kumpanya ni Jaewon. Napanatag si Vina dahil hindi naghinala ang kanyang mga kaibigan. Pinasalamatan niya si Jaewon sa paghatid sa kanya. Sa katunayan, nais pa ni Jaewon na makasama si Vina ng mas matagal, kaya masigla niyang tinanggap ang imbitasyon ni Shorin na pumasok sa bahay ni Vina, lalo na't sabay-sabay silang kakain ng ramen. Wala nang nagawa si Vina kundi tanggapin ang pakiusap ni Shorin na siya ang magluto. Dahil inis pa rin siya kay Jaewon, sinadya niyang huwag lagyan ng toppings ang ramen na para rito. Sa totoo lang, ayaw ni Vina na makipagtrabaho kay Jaewon dahil sa kanyang pride. Ngunit pinaalalahanan siya ni Kongon na hindi siya dapat mapili sa trabaho, lalo na't may problema siya sa pananalapi. Para pang lumala ang sitwasyon, tinaasan pa ng landlord ang renta, na lalo niyang ikinagalit. Nang makita ni Jaewon na bigla na lamang nagmumura si Vina, nagulat siya dahil ibang-iba ito sa Siona na kilala niya noon, at pati na rin sa tahimik at mahinahong Vina na inilalarawan ni Kyongjun kinahapunan. Nagsimulang ihanda ni Vina ang mga marketing materials para sa proyekto nila ni Jaewon tungkol sa pagbubukas ng isang art gallery. Pag-uwi ni Jaewon, tiningnan niya ang maleta ni Vina na naiwan, ngunit nalaman niyang wala itong laman, kaya nagtaka siya kung saan ito nagpunta noong gabing iyon. Sa katotohanan, ayaw naman talagang lumayo ni Vina. Habang nag-overtime si Jaewon, naguluhan siya at napaisip kung talagang nakalimutan na ba ni Vina ang lahat ng kanilang alaala. Tiningnan niya ang social media account ni Vina na kilala bilang Agent 03. Mula sa mga post at larawan nito, malinaw na hindi pa rin niya nakakalimutan si Jaewon. Sa katunayan, nakikita niya si Jaewon bilang taong nagbigay sa kanya ng kaligayahan at panibagong sigla sa buhay. Doon lamang napagtanto ni Jaewon na matagal nang itinatago ni Vina ang kanyang nararamdaman. Nang gabing iyon, pumunta si Jaewon sa bahay ni Vina. Kasabay nito, si Vina na kagagaling lamang sa pagkuha ng kanyang package, ay nakarinig ng ingay sa labas. Lumalabas na hindi sinasadyang nabangga ni Jaewon ang side mirror ng sasakyan ni Vina habang nagpa-park. Napansin ni Jaewon na pinagmamasdan siya ni Vina at alam nitong naroon siya. Nauwi sila sa pagtatalo kung sino ang may kasalanan sa nangyari.
Naiinis si Vina nang tawagin siya ni Jaewon na kanyang dating asawa. Para sa kanya, nangyari lamang ang peking kasal dahil si Jaewon ang unang nangakit at nanligaw sa kanya. Natapos ang pagtatalo ng sipain ni Vina ang sasakyan ni Jaewon at hindi sinasadyang naputol ang kanyang kwintas at gumulong palayo ang singsing. Agad na nakilala ni Jaewon ang singsing, iyon ang itinapon niya sa ilog. Nang mapansin ni Vina na nawawala ang singsing, agad niya itong hinanap. Sinubukan niyang itago ang kanyang hiya dahil patuloy pa rin niyang iniingatan ang singsing ng kanilang kasal na nagpapahiwatig na may nararamdaman pa rin siya para kay Jaewon. Sa sandaling iyon, pinilit siya ni Jaewon na sagutin ng tapat kung ano talaga ang kanyang nararamdaman ngayon. Ngunit nahihiya si Vina sa posibilidad na malaman ng kanyang mga kaibigan na nagkunwari siyang si Seon-ah sa Yong Beach at na nagkataon lamang na si Jaewon ay pinsan ni Kyung-joon. Para kay Jaewon, hindi patas na gawing dahilan iyon upang maghiwalay sila. Sa kanyang ikinagulat, biglang hinalikan siya ni Vina na sa wakas ay sumagot sa kanyang matagal ng katanungan tungkol sa tunay nitong nararamdaman. Hindi rin handang hayaan ni Jaewon na mawala muli sa kanyang buhay ang babaeng mahal niya, kaya't muli niya itong hinalikan ng may matinding damdamin. Kinabukasan, dinala ni Jaewon ang sasakyan ni Vina sa repair shop matapos niyang malaman na tinangka nitong ayusin iyon gamit lamang ang tape. Sa wakas ay ibinalik ni Vina ang kamera ni Jaewon upang gumaan ang kanyang pakiramdam. Ibinalik din ni Jaewon ang maletang naiwan ni Vina sa kanyang bahay. Nangako silang ayusin ang kanilang relasyon at muling magkita para sa mga usaping trabaho. Samantala, kina Kong-won at Seung-yeon, matapos ang matagal na paulit-ulit na paghihiwalay at pagbabalikan, tuluyan nang sinabi ni Seung-yeon na hindi na siya muling makikipag-ugnayan kay Kong-won. Nauwi ang lahat sa pag-inom nila ng soju sa isang maliit na bar. Sa kabila ng pagiging malapit ni Kong-won kina Vina at Shorin, para sa kanya ay si Seung-yeon pa rin ang pinakamaganda at pinakaseksing babae na nakilala niya. Sa huli, inamin ni Vina kina Shorin at Kong-won na siya si Seon-ah, ang babaeng minsang nakarelasyon ni Jaewon sa tabing dagat. Habang umiiyak, ipinaliwanag niya na ang dahilan ng kanyang pagkawala noon ay dahil kinamuhian niya ang sarili. Ayaw niyang makilala siya ni Jaewon bilang si Vina na sa tingin niya ay mahina at walang halaga, at ayaw rin niyang malaman nito ang tunay na dahilan kung bakit siya naroon noon. Bagaman sa una ay nadismaya si Shorin dahil hindi naging tapat si Vina, naunawaan pa rin niya ang pinagdaanan nito at naniwala siyang hindi siya isang hangal na babae dahil lahat ay dumaraan sa kabiguan. Umaasa silang dalawa na magiging totoo si Vina sa kanyang sarili, isang mabait at mainit na tao sa iba. Napagtanto ni Vina na lihim na inilagay ni Jaewon ang isang kwinta sa kanyang maleta. Hindi na niya inusisa pa ang dahilan o layunin nito. Kinabukasan, bumisita sina Kong-won at Shorin sa art gallery na malapit ng buksan. Masaya silang dalawa dahil ang lugar ay dinisenyo ni na Jaewon at Kyung-joon habang si Vina naman ang naging event organizer para sa seremonya ng pagbubukas. Dumalo rin ang mayor upang magbigay ng parangal kay Jaewon. Matapos ang programa, inimbitahan ni Vina si Jaewon na mag-usap sila sa rooftop ng gusali at dala niya ang kwintas na ibinigay nito. Tinanong ni Vina kung matatanggap siya ni Jaewon hindi bilang si Seon-ah kundi bilang si Vina, isang taong may maraming pagkukulang at nais pang maghilom mula sa trauma ng kanyang nakaraan. Sa huli, pinili ni Jaewon na yakapin ang katotohanan na si Vina ay hindi perpekto, ngunit siya ang babaeng nais niyang mahalin. Unti-unti niyang tinanggap ang tunay nitong pagkatao at nangakong gagawin ang lahat upang maunawaan at mahalin siya ng buo. Marahang isinuot ni Jaewon ang kwintas sa liig ni Vina bilang simbolo ng panibagong simula at inimbitahan siyang muling subukan ang pag-ibig ngayong mas totoo at mas matatag. Sa ilalim ng malamig at manyebeng gabi, sa gitna ng katahimikan at paghilom ng kanilang mga sugat, nagtagpo ang kanilang mga puso sa isang halik, isang wakas na nagsilbing bagong simula ng kanilang kwento. At dito nagtatapos ang ating serye. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.